Another day, another lot. Nandito tayo ngayon sa Claremont by Philinvest. So Merry Christmas nga pala. So ngayon pupuntahan natin yung mga last 4 units sa Claremont Phase 5, no? Saka di-discuss ko din yung mga update natin. Halos ko lang. Let's go. So nandito tayo ngayon sa Claremont. Gamit natin si Yamaha Pazio. So, bagong motor natin. Maraming salamat sa sipag ko. So, client ko. So, ito yung main road ng Claremont. Ayan po siya kalaki. Ayan. So, ito yung Phase 1. Sold out na po to. Phase 2, meron pong available dyan, pero resale na lang. Ito po yung Phase 6. No? Ito yung pinaka last phase natin. So, sana mag-open na siya, pero alam ko medyo matagal pa to. Sana gawing lote po yung Phase 3. 50-50 pa po kasi kung lote siya or house and lot. Pero sana maging lote siya para marami pa tayong matulungan na gustong magkalote sa Claremont. Ayan. Ito guys, yung Phase 3. Ito yung Phase 3. House and lot po yan na townhouse. Pero meron pa siyang space. So 50-50 pa, sana gawing lote yung ano niya. Pero hindi ko alam eh. Baka gawing house and lot din. Yung Phase 4 naman, yun yung nasa pinaka end ng Claremont. So yung mga house and lot lang po yun doon. Pero may open daw na dalawang lote doon eh. Pero wala pa po siya. So ngayon magpo-focus muna tayo sa available lots sa Claremont. So ito yung main gate ng Phase 5. So next year niyan sigurado lang talaga meron na yan. Meron na itatayo dyan. And yung clubhouse po, meron na siyang poste. So itatayo na rin po yan. So ngayon, umpisahan natin. Punta tayo sa 110 square meter lot muna. So dito po yung clubhouse ng Phase 5. Yun po yung Mount Araya. Right. So, ito yung 110, dito yung 110 square meter lang. So, yung 110, katalikuran niya po is yung Phase 4. Mga house and lot po siya na single attached. So, yung 110 available is Block 5, Lot 16. Dito po siya mag-uumpisa. So, guhit na to and may puno po siya. And then, hanggang dito, sa guhit na rin to. 110 square meter lot. Frontage niya, 10 by 11. 10 meters yung frontage, 11 meters yung width. May libre na tayong pader. And morning sun po siya. Ayan, tapat sa Mount Arayat. Yung kinagandaan dito, wala po siyang poste. Wirings lang po siya. Pero dalawa lang naman. Ayan. So wala po siyang poste. So yun naman Block 18. Ito po yung may poste na to. Ito po yung Block 18. Block 5 Lot 18. Yan po siya. May poste. Same value and same 110 square meter lot. Ngayon pupuntahan natin yung 130 square meter lot. No, apat na lang sila guys. Kaya unahan na lang talaga to. Dito yan. Alright, so yung 130 square meter lot, meron po siyang libreng light post. Ayan. Ito. And then dito po siya mag-uumpisa sa poste na to hanggang dito sa guhit na to. So ganyan malaki po siya. Yung frontage niya alam ko nasa 11 meters and then 12 meters yung depth. Ayan. Yan po siya. Alright. And then lastly pupuntahan natin yung 148.550 58.50 square meter lot. So ito po yung pinakamaganda na available ngayon kasi katapat niya po yung clubhouse. Block 10, Lot 5. Ayun po yung Mount Arayat. Kitang-kita ngayon. So ngayon po, talaga halos 3 taon na po akong nagbebenta dito. And sa experience ko po, marami po talagang mga mura, mga lote na hindi Philinvest, saka hindi Claremont.
Pero marami din pong mga murang lote na hindi natutuloy. So finally, ito po yung Block 10, Lot 5. Ayan. So ito yung 148 square meter lot. Tapat niya po yung clubhouse. Ayan. And then, ayan po. Ganyan po aganda. Block 10. Ayan. Dito po mag-start hanggang po dun sa may light post. So wala po siyang transformer. Ganyan po siya kalaki. Alam ko 12 meters yung ano niya, yung harap niya, and then yung depth niya alam ko nasa 13 or 14, nasa ganun. 148, siguro 12 mga ganun. Alright. So sa mga gusto ng computation, guys, feel free to message me on Facebook and Viber. And then, ayan po, so may 3 taon na po ako nagbebenta dito sa Claremont. And yun nga po, marami po akong na-experience and mga napagdaan ng na-experience talaga. So yung nakikita ko po, marami po talagang murang lote bukod sa Claremont. Pero ito pong lote na to sa Claremont is 100% na nagtataas po yung value. And talagang nade-develop siya. Kasi po, meron nga pong murang lote sa iba. And mas murang lote. Pero yung location naman is binabaha. Tago yung location niya, hindi po siya along the highway. And then basta pag magmura talaga. And then ganito na 2026 na. Magtaka po kayo kasi medyo alanganin po. Siguro 'yon, meron alanganin doon. Kung hindi location, siguro accessibility, nasa dalawa lang 'yan. Location talaga yung nagpapanalo sa subdivision. Baka naman kasi maganda yung location tapos hindi naman pala natutuloy yung subdivision. Isa rin yun. Marami po kasing mga subdivision na hindi natutuloy. Pero kaya po maganda po dito sa Claremont dahil Philinvest Land Agency po tayo. So imposible pong hindi matutuloy yung property natin. Imposibleng hindi siya madedevelop. So lahat po to balang araw magiging magagandang bahay po ito. Kaya proud po ako na nandito ako sa Philinvest dahil 101% na legit yung property natin. Sa isa pa, sa pinakamahalaga, actually ito yung pinakamahalaga Pinakamahalaga din to. So malaking factor din yung pipili tayo ng maayos kausap na agent natin or broker. Kasi may mga broker na panandalian lang sa isang developer. Tapos aalis din, lilipat na naman ng panibagong developer. Mahirap makita yon, pero alam ko mapapansin nyo yun kung paano sila magsalita, paano sila gumalaw. Mapapansin nyo yun nasa hint yun. Pero mag-iingat po tayo dahil syempre po hindi naman po ganun lang yung binibili natin dito sa Philinvest. Saka hindi rin dito, sa iba rin. Kaya mag-iingat po tayo. Kung bibili po tayo ng mga ganito kagandang property, syempre doon na tayo sa mas tiwala. And then, kumbaga, sa tingin mo magaan sa loob mo. Yun lang po yung advice ko sa experience ko. Kung hindi po magaan yung loob nyo sa kausap nyo kahit gaano pa kaganda or gustong-gusto nyo yung property, pakinggan nyo po yun. Kasi, syempre, magsisisi ka bandang huli. Medyo mahirap na yan. Yun lang po. So, mag-ingat din tayo sa agent or broker na kakausapin natin. And then, para iwas scam na rin. Ayun lang. So, kung gusto po natin ng mga kung gusto po natin ng mga computation and then yung mga vicinity map, so kindly message me sa mga gusto mag-site viewing and then mag-reserve na rin. Message nyo lang po ako para makapag-virtual tripping tayo or mag-set tayo ng site viewing ngayong Pasko.